Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At yung mga bago pa sa akin sa aking YouTube channel na hinahanap ako sa Pilipinas para kunin ang aking serbisyo. Ako po ay wala dyan. 20 years na po ako nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Medin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. Okay, at bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang magandang katanungan ni Jason Plotado. Okay, ang sabi niya, magandang araw idol. Matagal na itong diskusyon ng mga gun owner na nagkikiri ng firearms. Ano po ba ang magandang pang-carry? Loaded barrel, loaded chamber ito, o hindi? At ano ang positive at negative outcome sa firearms pag loaded chamber? Okay, so nung nalaala ko bago ko yan sagutin ay gusto ko lang muna magpasalamat sa ating 38,500 na mga subscribers. At patuloy tayong dumarami. Maraming salamat sa mga ganda ninyong comment. Maliban lamang doon sa iba na marami daw akong chat. Ganito talaga ako magturo. Okay, ang isa pa, itong aking YouTube channel ay pang charity ko. Pang charity ito. Hindi ito yung para ako kumita ng pera. Ang kinikita ko dito ay para sa mga estudyante na pinapag-aral ng ating tumutulong tayo sa pag-aaral ng 6 na estudyante na anak ng mga single parent. At ang pagtuturo ko ay bonus lamang, o nakakatulong ako sa ilang bata at nakakatulong ako sa mga kababayan natin na namumroblema sa mga baril. Ayan, at ako lamang ang YouTube channel na sumasagot sa inyong mga katanungan. Okay, at gusto ko lang pasalamatan yung ating mga silent viewer. Yan, yung mga hindi nag-skip na ads. At yan ay malaking tulong para sa ating mga beneficiaries. Gayun din, pinasalamatan ko yung mga nagpapadala dito sa ating GCash number. Ay yung number na yan nasa likuran ko. Okay, yan ay ayan ang ating mga member na nagpapadala dyan ay sina Alfredo Isidro, Ordo Sipay ng Las Piñas, si Architect Arnel Salvador ng Kuwait, si Jobel Platon ng Riyadh, Saudi Arabia, si Umbit ng Kia Motors, Kuwait, si Anthony Banglista ng Pasay, meron ay magpakilala, tawagin nating Adrian A. At ganoon din kay Conrado Ilulaylio at kay Junard Diaz. Ayan, maraming salamat sa inyo at sana marami pang tumulong para marami pa tayong batang matulungan. Okay? At sagutin na natin yung yung ating katanungan na alin ba yung mga pinagdidiskusyonan, may chamber load ba o walang chamber load? Kung napanood ninyo yung aking video na quick draw from the bag, yun ay walang chamber load. Pero itinuro ko kung kayo ay magkikiri na walang chamber load, itinuro ko kung paano ninyo kayo makakapag-load ng mabilisan. Okay, na pwede ninyo itapat doon sa may chamber load. Ngayon, maraming nagbasa akin dyan. Kasi, mas maganda, para ka daw nagpakamatay, ang daming sinasabi. Kasi nga, ang alam lang nung iba, ay yung mag-carry ng may chamber load. So, hindi ko naman sinasabi na yun ang gawin ninyo. Yun ay parang ko lang yung demonstration kung paano kung kayo ay nagdadala ng firearms na walang chamber load. Kasi yung iba ayaw magdala ng may chamber load for safety. So, tinuro ko kung kayo magdadala ng walang chamber load, ganito ang paraan ng pagdodraw mula sa bag. Dahil nga ang mga civilian ay hindi naman pinapayagan na mag-carry ng nasa bayawang, kundi nasa bag
nasa belt bag, nasa shoulder bag, basta nasa bag. Maging tayo nasa sasakyan, maging tayo naglalakad. Yun ang batas, wala tayong magagawa doon. Dapat tayong sumunod sa batas. Ngayon, kung ang inyong firearms ay may chamber load, ano ang mga ano niyan? Ano ang mga pwedeng mangyari? Unang-una, kung tayo ay magdadala ng firearms na chamber load, alamin natin kung yung firearms natin ay may safety pin block. Okay. Ano po yung safety pin block? Yung safety pin block ay halimbawa ito, wala itong safety. Halimbawa umislide yung ano nito, aksidenteng nalaglag o di kaya ay umislide nga yung kanyang kumawala yung aksidenteng nakawala yung kanyang, kasi minsan nakakalog, aksidenteng umislide yung yung kanyang striker, ay hindi siya puputok dahil siya ay may safety pin block. Puputok lang siya pag ang trigger ay iyong nagpull ka ng trigger. Okay. Kaya nga itong mga ganito ay kahit hindi ang puputok kung hindi ang safety niya nandoon sa trigger. Hindi ang puputok kung basta mo na lang kakabigin nyo, halimbawa ganyan, hindi ang puputok maliban lamang na naka-trigger finger in ka at iyong kinalabit. Okay? So, wala naman itong bala, iyong kinalabit. Yan. Ganyan. So, may mga baril na walang safety pin block. Tuturo ko sa inyo kung ano yung safety pin block, ha? Ito yung mga baril na may mga safety pin block. Itinuro ko na ito, may video na rin tayo. Ito yun. Oh, yung iba nandito nakalagay. Ito yun. Hindi kahit yan ay umislide itong ano niya, itong striker niya, hindi yan aabot, hindi yan aabot sa primary yung firing pin dahil nga may safety pin block yan. Yung safety pin block niyan lulubog lang kung kakalabitin ninyo kung kakalabitin ninyo itong trigger dahil ito yan ito yan yan, ito yan. Okay, sa mga may ganyan din. Yung mga 1911 na series 70, walang safety pin block. Ang meron ay yung mga series 80. So, yun ang mas delikado yun, yung mga walang safety pin block. Alamin niyo kung may ganon. Ngayon, kung walang safety pin block, advice lang ito sa akin, hindi ko naman sinabing pinapangunahan ko kayo, advice ko. Kung walang safety pin block, yung mga baril ninyo, makikita ninyo yan dito sa ito, at yung iba na nandito. Okay, may video na ako niyan, panoorin ninyo. Ay wag kayong mag-chamber load. Dahil baka biglang pumalo yung hammer ninyo, dahil may mga baril, at kung hindi ninyo kilala yung mga baril ninyo, baka yan ay napakalambot, kaunting ma-disengage lang ninyo, puputok o babagsak na. Mayroon kasing nagpapalambot masyado ng trigger pull, mga 1.5, 2. Okay kung mga 3 man lang sana o 5, ganyan. Minsan sabi naman niyo, naka-safety naman. May mga safety, lalo yung mga naka-modified na safety. Okay, mga naka-ambi, kabilaan. Minsan, pag nasa bag natin yan, kaya minsan pag nasa bag natin yan, nagagalaw-galaw tayo ng galaw-galaw. May mga tingnan din ninyo kung yung inyong safety ay napakalambot unsafe. Yung mga thumb safety ninyo. Kung napakalambot unsafe niyan. Kasi minsan yan, pag yan ay nasa bag, nagagalaw-galaw yan, na-unsafe ng kusa.
Na-unzip ng kusa yan ko. So, kaya ako ay nagturo ng quick draw from the bag na walang chamber load. Hindi ko na ituturo ngayon sa inyo yun kasi maghahaba tayo. Panoorin na lamang ninyo kung paano gawin. Maraming natuwa doon at may pailan-ilan siguro, may mga ilan doon, mga 10 lang siguro sa na binas tayo. Pero okay lang, ibas ninyo. Kung ayaw ninyong gawin yun, anong kuwang ko. At ang sa akin naman, sinabi ko doon, ang gumagawa niyan ay pinapractice. Para yung muscle memory ninyo, alam ninyo ang gagawin ninyo at hindi kayo magraratil. So yan ang mga disadvantage at mga advantage ng mga sa akin ang advantage ng walang chamber load ay di menos sa aksidente. Okay, ang isa pa, minsan nakakalimutan natin yung ating bag na ilagay natin kung saan. Minsan hindi naman tayo perpekto, na dampot ng bata o na paglaruan, may chamber load, ay mas delikado yan. May mga nangyari na ngayon ganyan sa balita. Na paglaruan ng bata, akala pa ng bata ay laruan. Itinutok kung saan, nakadisgrasya yung bata. Yan ang isa pa. Samantalang kung yan ay walang chamber load, may hirapan naman yung bata na magkasan yan maliban lamang kung yung mga may isip na. Pero yung mga bata ng mga wala pang isip, may hirapan yan. Hindi pa nila kayang i-chamber load yan. So yun ang isang advantage ng walang chamber load, safety. Kinakailangan lamang kung kayo ay magsasanay ng walang chamber load, practicein ninyo kung paano. Panoorin ninyo yung aking videos na quick draw from the bag, kung paano nyo gagawin na i-execute ng mabilis. Dahil kung hindi ninyo nakita lang ninyo, ay ganun pala. Tapos pagdating ng kagipitan, mararatil ka kasi wala kang muscle memory. Hindi mo alam. Yun ang mahirap nun. Pero kung ikaw ay may muscle memory, pagdampot mo ng baril, sabay putok. Alam mo kung paano execute. Lahat ng bagay, pag hindi mo in-execute, hindi mo pinaractice, madadali ka dyan. Matagal akong firearms instructor, matagal akong nag-RO. Yung mga bago, okay? Load, make ready. Okay, condition 1. Safety on. Yung mga bago pa, palibasa, walang practice. Pagbunot, kalabit, ay bawal lang coaching. Naka-safe. Naka-unsafe. Kasi nga, hindi bago Kinakailangan, alam mo rin yun. Baka mamaya, hindi mo alam. Pagbunot mong ganyan, naka-safe pala, pagkalabit mo, naunahan ka na. So, lahat ng bagay ay pinapractice yan. Okay? At dapat kilala mo yung baril mo. Baka yan ay nagmamalfunction. Dapat kilala mo yung baril mo. Mas kilala mo pa sa asawa mo. Dapat kilalanin mo ang firearms mo. Baka may nagmamalfunction. Baka yung safety niya ay napakadaling mag-unsafe. Masagoy lang ng daliri, nag-unsafe na. Tapos pag nasa bag yan, naka-unsafe na yan. Tapos yung palang baril mo ay ito lamang ang daliri mo, ang trigger pull. Ngayon pagbunot mo naamoy yung daliri mo. Pag hawak mo ganyan, naamoy yung bang naamoy lang yung daliri pumapalo na yung hammer. May mga baril na ganoon, lalo yung mga naglalaro. So dapat kilalanin mo yung baril mo. Yun ang aking advice yan. Walang masama. Ang batas ay hindi nagsasabi ng pagkikiri kung may chamber load o walang chamber load. Sa ibang bansa, kailangan walang inserted magazine. Condition 3 pa. Walang inserted magazine. May bansa na gano'n. Basta kung yan, pagkahiwalay, hindi nakasaksak ang magazine. Sa atin, pwede, basta't yan ay nasa bag. Yun ang bahala ka na kung yan ay may chamber load, wala sa batas natin yun. Kung yan ay empty chamber,
wala sa batas natin yun. Basta't ang sa akin, ang payo ko sa akin, kung kayo ay magdadala ng baril, kilalanin ninyo yung baril ninyo at praktisado kayo. At siguraduhin ninyo safe yung pagdadala ninyo. Kung gusto ninyo panoorin yung aking safety, quick draw from the bag, ay ako pag nagdadala ako, praktisado ko yung quick draw from the bag. Kilala ko yung bag ko. Kasi may nagsasabi na, yung bag mo ay ganun, ganito yung bag mo. Ayun ang kilala kong bag. Ay wag naman yung sando bag. Kaya sabi ko nga doon sa aking videos, yung matibay na bag ang dalhin mo. O wag yung ang zipper ay pasira-sira. Hindi mo, yung mahirap ay ang zipper, yung kung bago mo mabuksan ay kinakailangan kilala mo ang gamit mo. Ang daming nagko-comment Ang daming magagaling mag-comment. Hindi naman nila alam kung ano ang ginagawa nung Kukomentan mo ako sa bag ko. Ay, kilalang kilala ko yung bag ko na yon. Katabi ko pa sa pagtulog yon. Oh. Ay kung yung bag mong ipagagamit mo sa akin, ay hindi ako papayag. Papraktisin ko muna yan. Kung ako gagamit ng ibang bag. Kaya nga, ultimong bag, alam ninyo yung kahit kayo ay pikit, alam ninyong buksan, kahit hindi nakatingin, alam ninyo kung pasan ang takbo ng zipper, alam ninyo kung may mga bag kasi na may tatlo ang zipper, may tatlong balagay, alam ninyo kung alin doon, kahit kayo pikit. Ako, pinapractice ko kahit ako pikit, nagko-quick draw ako. Ganun ako, lalo pag nasa Pilipinas. Pinapractice ko yan, kahit ako pikit, at praktisado ko rin yung point shooting. Hindi ko mo may baril ka ay kampante ka na. May baril naman ako, bahala na. Ay, hindi. Merong pagkakataon dyan na kinakailangan mo ang kidlat. Maging kidlat ka. At kinakailangan mo rin naman ang iba yung ingat at safety. Okay, para sa akin, mas safety ang walang chamber load. Pero, dapat alam mo kung paano execute ang mabilis na quick draw from the bag. Yun, kaya tinuro ko yun. At marami na yun. Marami ng views yun, mga 100 plus. Mga 200 na siguro ang views nun. At marami ang nakagusto nun. Ewan ko, baka isa kayo sa nakapanood na nun. So, kung maaari, practicein ninyo yun 1 beses, 2 beses sa 1 linggo. Kung bago pa lang ninyo pinapractice yun, araw-arawin ninyong practice. Pag praktisado na kayo, para hindi ninyo nakakalimutan, practicein ninyo ng 1 beses, 1 linggo. Kahit pa yan ay loaded, kahit pa yan ay may chamber load, practicein din ninyo kung yun ang gusto ninyo. Walang nagbabawal na batas dyan. Ang sa akin lang, for safety, kung tatanungin niyo, no chamber load. Pero alam ko kung paano execute ang quick draw from the bag. Yun lamang nga sa akin dyan. Hindi ko inaano yung gusto ninyo. Kung gusto ninyo, ibabas pa ninyo ako doon sa ko. Yung sa akin ay suggestion lamang yun. Suggested yun. Kung gusto ninyong gawin at ma-execute ninyo ng maganda, nasa sa inyo na yun. Kung paano ninyo i-appreciate. At natutuwa ko maraming nag-appreciate doon. Yung iba naman magagaling, kung makapangbas, kala mo sila na ang magaling. Kumo yun lamang ang alam nila. Yun lamang ang alam nila, yung may chamber load. Bahala. Ilan na ang nakita ko. Yung ang ating champion, nabaril yung sarili niya. Champion na yun, ha? At champion natin yun. Dito sa aming range, mayroon na rin, pulis. Nabaril yung pihita niya. Pag holster pa lamang yun, ha? Paglagay pa lamang ng holster, pumutok na. Yun. Takbo sa ospital. Buti hindi nabuto. Yung iba, nadali si Manoy. Pagsoksok dito. Yan ang mga hirap sa mga may chamber load. Dapat kilala ninyo yung baril ninyo. Okay, so haba na tayo. Hanggang doon lamang sa akin yan ay nasa sa inyo yan. Unang-una, kilala ninyo yung baril ninyo. Praktisado kayo kung ano man ang gusto ninyong condition 1, condition 2, o condition 3, kung anong gusto nyo, basta't praktisado kayo. At hindi kayo magraratil pagdating ng kagipitan. Alam ninyo ang inyong gagawin.
Ayan, umaba na tayo ng 20 minutes. So ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor, nagpapayo, nagbibigay ng mga tips. Nasa sa inyo na yan kung susundin ninyo. At sana magkamiron tayo ng iba yung pag-iingat dahil tayo ay maging responsible gun owner. Okay, thank you very much sa inyo. God bless us all.